Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 3 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong March hanggang June 2013. Nang maunang magising si Arya, gusto niyang paluin ng malaking bato sa ulo ang Hound pero gising pala ito. Siguraduhin umano niyang mabasag ang bungo nito sa isang hampas kundi babaliin nito ang mga buto niya. Kaya nagbago ang isip ng bata. Magpasalamat umano siya at ito ang nakakita sa kanya dahil marami pa raw ang mas hangal ang bituka kesa dito. Binanggit nito na iniligtas si Sansa sa mga rapist. Ayaw sanang maniwala ni Arya pero sabi nitong itanong sa kapatid kung sakaling magkita umano silang muli. Nakarating sila sa ilog kaya akala ng bata na ibabalik siya ng Hound sa King's Landing. Pero hindi pala. Dadalhin pala siya nito sa castle ng Frey dahil ikakasal nga ang kanyang uncle at ibabalik siya sa pamilya niya kapalit ang ginto. Napangiti si Arya nang sabihin nitong itigil na umano niya ang planong patayin ito para makarating sila sa kasal ng tiyuhin. Balik sa Yunkai, nakilala ni Daenerys ang grupong tinatawag na Second Sons. Ito yung binabayaran ng Yunkai para maging mercenaries nila at bantayan ang lungsod. Nasa 2,000 umano ang membro ng grupong ito. Kaya nang makaharap niya ang 3 leader. Inoferin niya itong doblehin ang bayad ng Yunkai para umanibang grupo sa kanya. Ngunit nakakontrata umano sila sa lungsod, liban pa man, binigyan ito ng babae ng ilang araw para magdesisyon. At hindi nila nagustuhan ang asal hayop ng kanilang pinaka-leader. Masyado itong bastos at walang galang sa kababaihan. Kaya nag-utos si Khaleesi na kung sakaling haantong sila sa labanan, siguraduhing mamatay ang kapitan ng Second Sons. Pagbalik ng 3 sa kanilang kampo, dito nila pinag-usapan ang offer ni Daenerys. Ngunit ayaw nilang umanib sa army ng babae. Dahil dito nagdesisyon silang i-assassinate ang Mother of Dragons. At ang bata nilang kasama na si Daario Naharis ang nakabunot na gagawa sa trabahong ito. At kinagabihan, tagumpay ngang napasok ng mercenary ang tent ng Reyna. Pero hindi para patayin, kundi ipaalam dito na kanya na umano ang Second Sons. Dahil napatay pala nito ang 2 kasamang leader. Hindi raw ito nagkasundo sa kanilang pananaw tungkol sa kanya. At ayaw din siyang patayin ni Daario dahil sayang umano ang kagandahan ng nanay ng mga dragons. Kaya sinabihan niya ang leader na epangako ang loyalty ng buong grupo ng Second Sons. Kasunod nito ay pinag-usapan agad nila paano pasukin ang lungsod ng Yunkai. Dahil kilala na umano si Daario ng mga guards, madali lang umano nilang lusubin ang iilang bantay sa gate ng lungsod. Nagdududa pa sila sa katauhan ng mercenary pero sabi nitong masyado lang umano silang suspicious. Malalaman daw nila kung loyal ito pagdating sa labanan. At kinagabihan, madali nga lang napasok ni Daario ang gate ng Yunkish. Nagyabang pa itong hindi pinawisan ngunit ang hindi nito alam, marami palang reserves na sariling kawal ang Yunkai kaya napasubo ang 3 sa pakipaglaban sa 12 ng Yunkish guards. Ilang oras na ang lumipas, nag-alala na si Daenerys sa pag-aantay sa 3 tauhan na pumasok sa lungsod. Pero maya-maya lang, dumating na ang 3 at masayang ibinalita na sumurrender na din ang mga Yunkish. Saka lumuhad si Daario sa harapan ng Reyna at sinabing kanya na umano ang Yunkai. Kaya ng sumunod na araw, nag-abang sila sa gate ng lungsod. Maya-maya lang ay bumukas na ang gate at nagsilabasan na ang mga Yunkish. Sinabihan niya ang mga ito na walang ibang nagpalaya sa tribo kundi ang sarili nila. Hanggang may isang sumigaw ng misa at nagsunuran na ang lahat. Ayon kay Missandei, mother umano ang ibig sabihin nito. Nang pumunta siya sa gitna, binuhat siya ng mga ito bilang pagtanggap na siya na ang leader ng Yunkish tribe. Samantala, nakabalik na sa Stormland si Melisandre kasama si Gendry. Dito na nalaman ng binata kung bakit gusto siyang patayin ng Kingsguard. Dahil bastardong anak pala siya ni Robert. Ngunit ang hindi alam nito, may gagawin palang ritual ang babae sa kanya kaya dinala siya nito sa castle ni Stannis. Kasunod nito ay pinakawalan na din ng hari si Davos. Maya-maya lang ay inakit na ng mangkukulam ang binata at nilagyan ng katawan nito ng mga linta para sumipsip ng dugo. At nang makuha na ang mga parasite, isa-isa itong tinapon ni Stannis sa apoy sabay binanggit ang mga pangalan ng mga haring naghahabol sa Iron Throne. Balik sa King's Landing, araw na ng kasal ni Tyrion at Sansa. Sinabihan niya ang dalaga na hindi niya kagustuhan ito. Pero hindi na ito inisip ng babae.
Naging masunurin lang ang dalaga sa mga nagaganap sa buhay nito sa King's Landing. Habang nag-aantay ang lahat sa main sanctum, nilapitan ni Margaery si Cersei. At sinabi nitong magiging magkapatid din sila at maging magkaibigan pa. Ngunit lalong uminit ang ulo ng reyna sa dalagang Tyrell. Kaya hindi na nito napigilan ang sarili. Tahasan niyang ininsulto si Margaery at huwag na umano siyang tawaging kapatid. Dahil baka ipapatay niya ito habang natutulog. Napatingin na lang ang babae sa reyna habang tumalikod ito. Maya-maya lang ay nagumpisa na ang ceremony. Nagulat pa si Sansa nang si Joffrey ang naghatid sa kanya sa altar. At para gawing katawa-tawa ang tiyuhin nito, kinuha ng hari ang platform para walang matungtungan si Tyrion. Kaya hindi ito makaabot sa balikat ng babae, dito na ito pinagtawanan ng mga bisita. Pagdating sa reception, walang ibang ginawa si Tyrion kundi magpakalasing habang si Sansa naman ay parang namatayan. Kaya pinaalalahanan ni Tywin si Tyrion na kailangan nilang magkaanak agad. Ngunit walang nangyari sa kanila ng gabing iyon. Dahil ayaw niyang pilitin ang babae sa gustong mangyari ng kanyang pamilya. At bago nakatulog ang lalaki, nangako itong tatabi lang sa asawa kung gustuhin nito. Kinabukasan, maagang pumasok si Shae sa kwarto ng bagong mag-asawa. Halatang nagselos ang babae kaya balabag nitong binagsak ang dalang tray ng pagkain. Pero napangiti ito nang makita na walang senyales na ginalaw ng lalaki si Sansa. Samantala, nakarating sa isang abandonadong bahay si Sam at Gilly para magpalipas ng gabi. Ilang saglit ang lumipas, nagtataka sila bakit dama-dami ang uwak sa labas ng kanilang tinutuluyan. Kaya naisipan ng lalaki na tingnan kung anong meron. At sumunod pala ang babae sa kanya. Dito nakita ni Sam ang sobrang dami ng uwak na nakadapo sa puno. Ngunit biglang tumahimik ang mga ito at napalitan ng nakakakilabot na tunog ng isang White Walker. Alam nilang ang bata ang sadya ng halimaw pero matapang itong hinarap ni Sam. Nang hawakan nito ang espada ng Night Watcher, bigla na lang itong sumabog sa kanito, sinapak ang lalaki at lumipad sa di kalayuan. Naalala nito ang maliit na sandata ng First Men kaya nilabas ito ni Sam. At bago pa ito nakalapit sa bata, sinaksak niya ang White Walker sa likod. Dito malakas na sumigaw ang halimaw at unti-unting naging kristal ang buong katawan nito, natunaw at nalipad sa hangin. Kasunod nito ay mabilis na tumakbo palayo ang dalawa. Kinausap ni Robb ang nanay niya tungkol sa kanyang desisyon na lusubin ang baluarte ng Lannister, ang Casterly Rock. Nakailangan nila ang army ng mga Frey para magtagumpay sila. Sumang-ayon naman si Catelyn sa plano ng anak. Kaya ng sumunod na araw, naglakbay na ang buong army ni Robb patungo sa Twin Castle ni Walder Frey. At tinanggap naman sila ng maayos. Dito na humingi ng tawad ang hari sa harap ng mga anak ng Lord. Pagkatapos nitong tanggapin ang apology ni Robb, malisyosong ininsulto ng matanda si Talisa. Gusto sana nitong sumagot pero pinigilan ito ni Catelyn. Pagkatapos ng pag-uusap ay naghanda na sila sa kasal. Samantala, nagdesisyon ng grupo ni Bran na magpahinga sa abandonadong windmill at para makasilong sa parating na ulan. Habang nasa loob na sila, hindi na mapakali si Hodor dahil may takot pala ito sa malakas na kulog at kidlat. Ilang saglit lang ay nakita nila sa baba ang isang lalaki na sakay ng kabayo, kasunod nito ang ilan pang kalalakihan na nakasakay din sa hayop. Ang hindi alam ng mga ito, ang grupo pala ito ni Jon at iba pang wildlings. Nang lumakas pa ang kulog, nagpanik na si Hodor. Lumalakas din ang boses nito kaya narinig na sila ni Orell sa baba. Ngunit hindi na nila kayang patahimikin ang lalaki. Kaya hindi sinadya ni Bran na magamit niya ang pagiging warg o ang kakayahan niyang pumasok sa isipan ng isang nilalang na ngayon ay si Hodor. At kasabay ng pagkawala ng kulog, natahimik na ito at nakatulog. Hindi makapaniwala ang batang Stark na nagawa niya yun at hindi rin niya alam paano niya ginawa. At dahil nanganganib sila, sinabihan siya ni Jojen na kailangan niyang kontrolin ang isipan ng dalawa nilang wolf para atakehin ang kalaban sa baba. Samantala, tagabantay pala ng mga kabayo ng Night Watchers ang hinabol ng wildlings. At para hindi umano ito makapagsumbong sa wall, inutusan ni Orell si Jon na patayin ang matanda. Pero hindi kayang gawin ni Jon ang pumatay ng kasama. Kaya dito na sila naglaban. Pinigilan ni Tormund si Ygritte na kampihan si Jon. Isa umano itong loyal crew at hinding-hindi ito maging kagaya nilang wildlings.
Nang mga sandaling iyon, nagawa na rin ni Bran ang pumasok sa wolf nila ni Rickon. Kaya tinulungan ng dalawa si Jon, inatake ng mga ito ang iba pang wildlings. Dito na nasaksak ng Watcher si Orell ngunit dahil isa din itong warg, inatake ng agila nito si Jon. Mabilis na kumilos ang lalaki, sumakay agad ito sa kabayo at lumayo. Napanganga si Ygritte at hindi makapaniwala na iniwan lang siya ng binata. Ilang oras din ang lumipas, wala na ang wildlings at lumino na ang panahon. Sinabi ni Bran sa mga kasama na nakita niya si Jon habang nasa isipan siya ng wolf. Kaya sabi ni Osha na kailangan nilang makarating sa Castle Black. Pero sagot ng batang Stark na hindi na rin ligtas sa kanila ang Castle Black. Baka nakuha na umano ito ng mga kalaban. Kaya pinakiusapan niya si Osha na pumunta sila ni Rickon sa Umbers, isa sa kanilang mga loyal bannermen. Ayaw sana siyang iwan ng bunsong kapatid pero wala na rin itong nagawa. Kailangan umano niyang makita ang uwak na may 3 mata. Maya-maya lang ay sinabihan ni Osha ang magkapatid na ingatan si Bran at umalis na ito kasama si Rickon at ang wolf nito. Balik sa Twin Castle, habang nagkasiyahan ang mga kasundaluhan ni Robb sa labas, nagaganap naman ang kasalan sa loob. Mabigat ang loob ni Edmure sa kasalang ito pero nang makita niya ang kanyang bride, biglang gaman ang dibdib nito. Nagandahan ito sa mapapangasawa kaya natuwa din ang tiyuhin ng hari. Masaya ang lahat pagdating sa reception. Ngunit liban kay Lord Bolton, ang hindi alam ng Starks, ito na pala ang huling araw nilang lahat. Wala silang kamalay-malay na isang malagim na massacre pala ang nag-aantay sa kanila. Nang mag-umpisa na ang traditional nilang bedding ceremony sa bagong kasal, iilan na lang sila sa reception area. Dito nakita ni Catelyn na sinarado ng isang guard ni Walder ang malaking pinto. Nagtataka at kinabahan ang babae, lalo na nang marinig ang malungkot na tugtog ng banda. Napati ang wolf ni Robb, nararamdaman din ang masamang mangyayari. At nang mga sandaling iyon, nasa gate na rin ng castle si Hound at Arya. Ngunit hindi sila pinapasok ng guards kaya paglingon ng lalaki, wala na ang bata sa kanyang likuran. Habang sa loob ng castle, iba na ang pakiramdam ni Catelyn. Kakaiba din ang ngisi ni Lord Bolton kaya nang silipin niya ang kamay ng katabi, may gold armor pala ito sa loob, na armor din ng mga Lannister. Dito niya sinampal ang lalaki at sumigaw kay Robb. Ngunit huli na ang lahat. Nagliparan na ang crossbow sa kanilang lahat sa loob. Pinagsasaksak sa tiyan si Talisa, ginilitan ang mga officers ng hari at ilang arrow na din ang tumama kay Robb. Tinamaan na din si Catelyn sa likod. At mukhang tuwang-tuwa naman si Walder sa nakikita. Nakapasok sa loob ng gate si Arya pero nagtago pa rin ito sa gilid. Nang biglang inatake ng mga guards ang mga sundalo ng Starks. Papakawalan sana niya ang wolf ni Robb pero naunahan siya ng mga kawal ng Frey at pinatay din nila ang hayop. Hindi makapaniwala ang bata sa nangyayari. Balak sana nitong pumasok sa loob pero pinalo ito ni Hound sa likod at binuhat palabas ng gate. Gumapang si Robb patungo kay Talisa pero wala na ang asawa niya. Ginawang hostage ni Catelyn ang asawa ni Walder at sinabihang pakawalan ang anak niya. At nangakong hindi na sila maghihiganti basta pakawalan nito ang hari. Ngunit dito sinabihan ng matandang Frey ang Starks, dahil sa hindi nila pagtupad sa pangakong pakasalan ng isa sa kanyang mga anak, ito umano ang kabayaran. Maya-maya ay nilapitan ni Lord Bolton si Robb at sinaksak sa dibdib. Sabay sabing nagpabati ang mga Lannisters. Napasigaw na lang si Catelyn sabay ginilitan ng asawa ni Walder. Ilang saglit lang ay nilapitan din ito ng isang guard at ginilitan sa leeg. Kasunod nito ay ang pagmasaker sa buong Starks army. Niyakap ni Hound si Arya para hindi nito makita ang nangyayari sa paligid. Pero naabotan nila ang paglabas ng mga kasundaluhan ng Frey. Sakay sa kabayo ang katawan ni Robb na wala ng ulo, ngunit pinalit nila ang ulo ng wolf. Sabay sigaw ng King of the North. Kumuha ng Frey banner ang Hound at mabilis na lumayo sa castle. At nakarating agad sa King's Landing ang balitang ito. Tuwang-tuwa si Joffrey sa nangyari at inutusan ng council na ipadala umano sa King's Landing ang ulo ng Stark para ay regalo daw ito kay Sansa. Ngunit hindi na umano ito papayagan ni Tyrion na alipustahin pa nito ang kanyang asawa. Ito umano ang hari kaya gagawin nito ang gusto nitong gawin. Pero natigilan ito nang insultuhan si Tywin na nagtatago lang ito sa Casterly Rock noong panahon ng rebelyon. Natahimik silang lahat. Pinalabas na nito si Joffrey kaya sinamahan ito ni Cersei. Ngunit nagmamatigas ang batang hari.
Pero hindi nagpatinag ang matandang Lannister. Nang maiwan si Tyrion sa ama, dito niya nalaman na binayaran pala nito si Walder Frey para i-massacre ang Starks. Na gusto na nitong matapos ang digmaan sa kahit anong paraan. Pansamantala umanong warden si Lord Bolton sa North hanggang magkaanak sila ni Sansa. Umabot pa ang pag-uusap ng mag-ama noong pinanganak si Tyrion. Na kung hindi lang ito Lannister, tinapon na umano siya nito sa dagat. Na simula noon pa, ang kapakanan na ng pamilya nila ang iniisip nito. Na patuloy nitong protektahan ang dignidad ng kanilang angkan. Pagpasok ni Tyrion sa kwarto nilang mag-asawa, nakita niyang umiiyak si Sansa. Kaya siguradong alam na nito ang nangyari sa kanyang pamilya. Balik sa Riverrun, masaya na si Walder na nakaganti na rin ito sa mga kumukot siya noon. Na isa lang siyang matanda, mahina at mahilig mag-asawa ng isang batang babae. At masaya din si Bolton dahil natupad din ang pangarap nitong maging isang warden at wala nang ibang magiging amo kundi ang hari lang. Dito nito sinabi sa matanda na hawak ngayon ng bastardong anak si Theon. Na sa kasalukuyan ay pinutulan ito ni Ramsay ng ari. At hindi pa rin ito nakontento, pinalitan niya ng pangalan si Theon. Tinawag niya itong Rick, na kung mali ang sagot ng binata, sinusuntok niya ito. Sa kabilang banda, habang nagpapahinga sa isang abandonadong castle ang grupo ni Bran, hindi nila inaasahang may makatagpo silang ibang tao. Si Sam at Gilly pala ito. Ayaw sana nilang magpakilala kay Sam pero dahil sa wolf ni Bran nakilala din siya nito. Dahil naikwento na ni Jon sa lalaki ang halos buong buhay ng kasama. Sinabihan niya ang Night Watcher na kailangan niyang makarating ng North. Pero sagot ni Sam na sigurado umanong nasa Castle Black si Jon kaya doon daw sila pupunta lahat. Pero sagot ni Jojen, wala nang ligtas na lugar dahil sa mga White Walkers. Wala na umanong makakapigil sa pag-atake ng mga ito. Ngunit alam ni Sam na kayang pigilan ng mga kaharap ang mga halimaw. Kaya nakiusap si Bran na kailangan niyang mapuntahan ang norte. Bago sila naghiwa-hiwalay, sinabihan sila ni Sam sa encounter nito sa isang White Walker. At isa-isang binigay sa mga ito ang tinagang Dragon Glass. Ito umano ang makakapatay sa mga halimaw. At sobrang dami pa umano ang mga ito. Sa kabilang banda, nakatanggap ng message ang Greyjoy galing kay Ramsay at kasama dito ang ari ni Theon. Dito nadismaya si Yara sa pinakitang pag-uugali ni Baelon. Wala man lang itong pakialam sa sinapit ng anak. Hindi man lang ito nag-alala o naawa kay Theon. Katwiran nito ay hindi sinunod ng binata ang simpleng utos. Kaya ayaw umano nitong bitawan ang mga nakuhang lupa sa norte at hindi na rin daw naman magkakaanak si Theon. Ngunit iba ang gusto ni Yara. Kukunin umano nito ang pinakamabilis nilang barko, kasama ang kanilang mga warriors para iligtas ang nakakabatang kapatid at iuwi sa Iron Islands. Samantala, sekretong kinausap ni Varys si Shae. Binigyan niya ng diamonds ang babae para lumayo na umano ito sa King's Landing. Mabait daw ito at tapat sa tungkulin kay Sansa pero nanganganib daw umano ang buhay ni Tyrion dahil sa kanya. Dahil isang Lannister ang lalaki, matapang, matalino at may malasakit, kaya malaki umano ang kabutihang magagawa nito sa kapital. Kumbaga walang kabutihang idudulot si Shae sa buhay ni Tyrion. Ngunit tinapon ng babae ang binigay ni Varys. Dahil kung gusto umano ng imp na umalis na siya, ito mismo ang magsasabi sa kanya. Nang sumunod na araw, naabutan ni Ygritte si Jon sa isang maliit na lawa. Sinabihan niya ang babae na alam nito sa simula pa lang na isa siyang Night Watcher. At kailangan na nitong umuwi sa pinanggalingan. Hindi umano siya sasaktan ng wildling dahil alam nila pareho na mahal nila ang isa't isa, ngunit kailangan na niyang umuwi sa Wall. Sagot ni Ygritte na wala umano siyang alam at nagbitaw ito ng pana na tumama sa likod niya. Mabilis siyang sumakay sa kabayo at lumayo, ngunit dalawa pang pana ang tumama sa kanya. Walang nagawa ang wildling kundi umiyak na lang ito. Nakarating na si Sam at Gilly sa Castle Black. Kaya sinabi agad ni Sam kay Maester Aemon sino ang babae at ang anak nito dahil baka akalain ng matanda sa kanya ang bata. Sinabi din niya ang tungkol sa encounter nila sa White Walkers. Kaya sinabihan siya ni Aemon na ihanda ang ink at pakainin ang lahat ng Raven dahil lilipad umano ang mga ito kinagabihan. Samantala sa Stormland, natanggap na rin ni Stannis ang balita tungkol sa nangyari kay Robb. At malaki ang paniniwala ng mga ito na sinagot umano ng Panginoon nila ang pag-alay nila ng dugo gamit ang mga linta. Dahil dito,
Papatayin na umano nila si Gendry bilang alay nila sa Lord of Lights. Kinukontra ito ni Davos. Hindi naman daw masamang hari si Stannis, bakit kailangan umano nitong pumatay ng inosente para manalo sa kanilang laban? Ngunit desidido na ang mga itong isakripisyo ang buhay ng bastardo ni Robert. Kaya nang sumunod na araw, itinakas ni Davos si Gendry. Sinabihan niya itong bumalik sa King's Landing. At huwag matakot dahil hindi naman daw kilala ng mga Kingsguard ang mukha niya. Bago pa tuluyang sumikat ang araw, nahuli na si Davos. At inamin niya sa hari na pinakawalan niya ang binata. Sigurado umanong may iba pang paraan liban sa pag-alay ng buhay nito. Ngunit sinentensyahan siya ni Stannis ng kamatayan. Pero bago siya hilain ng guards, binigay niya sa hari ang mensahe galing sa wall. At dito nalaman ng dalawa ang nangyayari sa wall. Na lumulusob na ang mga halimaw, at ito lang umano ang may kakayahang humarap sa mga kalaban dahil siya ang totoong hari ng Westeros. Kaya kailangan umano siya nito para tulungan silang buuan ng kanilang army. Sumang-ayon naman si Melisandre sa kanya. Dito na nagbago ang isip ni Stannis na hindi na siya ipapatay nito. Sa kabilang banda, nakarating na din si Jon sa Castle Black. Na mabilis namang inasikaso ng iba pang mga watchers. At gayon din si Jaime at Brienne, nakarating na din sila sa capital. At ang una nitong pinuntahan ay ang Reyna. Sana nagustuhan nyo ang Season 3 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.